Hindi pa siya naka-breed, kumbaga naka-stock lang muna. Ayan, tutukan natin yung mata. Ayan ang mata niya. Ayan lang. Ayan, no? Parang may pagka-golden eye na nga siya. Pero pasok pa rin siya sa kategory ni green eye. Anong ibig sabihin ng green eye? Good day mga ka-EA! So for today's video, ito yung tropa natin na taga dito sa may Palmera. Ayan, pangalan? Angelo. Ayan, Angelo. So si Angelo, nandito tayo sa kanyang lop. At meron dumating. Sino yan? Nagparonda ka ba? Hindi, ano yan? Pauwi galing South. Pauwi galing South? Oh, may bitaw ba kagabi sa South? Wala, ano yan? Nawala na siya ng almost 2 months. 2 months na, tapos ngayon lang nakabalik? Ilan nakabalik? Ba't hindi nakasabay ko pa na umabot pa. Gusto magpa-vlog, gusto sumikat. Ayan, so for this video, meron tayong loft visit na tropang kalapatids dito. Isang newbie fancier na susubukan ang kanyang swerte at ang kanyang galing sa kanyang pag-iibon. So dito marami siyang ibon at the same time, ang laki ng pliers loft tsaka stockbird loft niya. At ang nakakatuwa dito, etong napakalaking pliers loft nagkakahalaga lang ng 3K. Grabe, parang kulang pa sa ano yun Ganun lang kamura, para ka lang bumili ng maliit na kulungan pero sobrang laki. Saan magaling yan? Pinagawa mo? Ano siya? Minitpit galing sa Tala, Caloocan na fancier. So, di sila magkasundo ng asawa niya. Oh? Baka hindi rin kayo magkasundo ng asawa mo yan. Hindi, joke lang. O yan, so ito is taga-Tala ang may-ari from quitting na pigeon fancier. Sinalo ni Angelo. Ayan, so binuhay na. Meron na naman. Hindi ko alam kung dagit to o ibon ko. Pero may ibon na akong ganyan ng kulay na... baka sa'yo rin to. Napakaswerte ng loft visit natin ngayong araw. Ayan, tapos yung viewing section niya napakatayog. Paano niya kaya to? Paano mo to pinupuntahan? Paano ka nagbo-viewing dyan? Ayan wala namang hagdanan na. Ayan, inaakit ko mano-mano sa filmating kasi ako lang yung ano dito sa... ganun? Sa loop. Tibay mo May like ka ba Spider-Man? Grabe ka naman. So ito 3K lang na-acquire itong ganito kalaki na pliers loft. So ito is in-enhance niya na lang kasi medyo mababa nga daw to. So nilagay niya na lang ng paa which is advisable na elevated yung yung loft. Ayan, napakaganda. Yun nga na medyo open idol Open. Tingin mo okay lang yung ibon? Wala ka na experience na nagkakasakit na ibon sa ganitong system? Okay lang. Sila, para sa akin, hindi ko sila binibaby pagdating sa weather. Okay. So well ventilated, maarawan umulan, maging matibay sila. Okay. So yun yung perspective mo sa pag-iibon. So ito naman, dumako tayo sa breeding tsaka sa stockbird loft. Hindi kayo maniniwala mga kalapatids. Kasi nga, etong ganito na magkarugtong, magkahiwalay. Magkarugtong siya. Magkarugtong. Is na-acquire niya rin. Ano ba story na yan, yung loft na yan? Ay, ang breeder section na yan? Yung breeder section na to, isa tong dog cage ng husky. So, yung dating may-ari nito, nagpagawa na ng stainless. So, medyo may budget kasi siya. Ito, binibenta niya talaga as junk na lang. Talaga? Ng buo. Saan mo nakikita yung mga post na yan? Yung mga ganyan? May group ka ba sinalihan? Matyaga ako mag-hunt. Kumbaga, kahit abutin ng mga ilang buwan, hindi ako ganun kaatat na magkaroon ng isang bagay. So, nagsimula ka dati, gano'n lang kaliit ang loft mo noon? Ay, ang viewing section na yan. Ito lang ang pinaka-pliers loft tsaka breeding loft mo? O pliers loft lang? Breeding ko, mga dog cage na na maliliit? Yung maliliit. Kaya ang dami kong mating ng dog cage. Okay. Ayan. Tag-iisang sila. Tag-iisang cage. So ito, magkano mo na nabili from junk na pinost ng isang 2,500. 2,500 lang to? Paswerte mo naman na nila lang sa solid na bakal na ito. Tingin ko kung magpapagawa ka nito, kulang ang 10,000 mo. Kasi sa tubo pa lang talagang swerte. Kasagsagan na mura pa daw ang bakal, inabot daw to ng 25,000. 25,000 pa pagawa. Tapos nabili mo ng 2,500 na bawas. Sana all. At hindi. Napakaganda ng na motive na stockbird niya. Ito halo na yung hen tsaka. Ba't may mineral water sila dito? Anong purpose nito? Tinatawad kasi ako pumunta dun sa iliban ng tubig. Oo. Dito na ako nag-open. Yan, open ko lang siya.
Anong purpose niyan? Para di na ako pumunta doon. Ah, dito na ako diretso. Nagre-refill. Oh, okay. Akala ko meron silang bukanan doon sila umiinom ng tubig. Eh. So ito pala yung purpose. Patoka tapos sabay tubig. Tapos ito, dog cage din. So para sila dog cage, no? Dog cage. Magkaroktong siya. Hindi talaga siya iwalay. Ay, napakasimple lang. Na-open sa taas, na-open din sa baba. Oo nga, no? Kung tutusin, pwede mo pang i-adjust to. Pwedeng gawin dalawang layer pa eh. Pero tingin ko okay na to. Okay na siya. Oo, kasi ganda. gusto ko maluwag. Yung mga breeder mo ngayon, na mga pinapaikot mo ng mga linyada, saan galing? Galing kay Bok Anson ng Quezon. Dating player ng QPH and TQRPA. In-acquire mo or regalo? Paano? Acquire, nag-quit siya. So lahat ng panggitgitan niya sa Quezon na club, napunta sa akin. Pwede mo bang pakilala yung ibon na na-acquire mo dun sa... So, a few moments later. Nangitlog siya tapos biglang parang nag-postpartum. Ayoko siya halos sawang kasi naglagas talaga siya. Sige, wag na. Kumbaga sige, pakita na lang natin ng ganyan. Hen yan, hen? Hen. So itong ibon na to galing kay Danny Kaluf ng kung kilala niyo yung nagpapa-ending ng mga Jan Arden. Oo. Nakwarto ni Bok Anson sa di ko malamang paraan. So na-acquire niya ito. So Jan Arden yan? Jan Arden, pure Jan Arden. Pure Golden Eye, hindi naman. Golden Eye. Golden Eye siya, no? So nag-produce sa kanya to ng first overall ng Tacloban. Wow, galing. Anong club? QPHA. QPHA sa Quezon. May mga anak ka na niyan na ililipad? Meron na. Nandito na sa Flyers Club. Natin yun sa summer. Summer next year pa? Next year pa. Wala kang available na pang South na susubukan na lahi ng Arden? Wala pa. Ang hinihintay ko kasi yung BBCM. Okay. So sa ngayon, itong mga ongoing na nakabreed mo dito na young birds, mga Summer South? Or wala ka ng South? Puro summer na lang yan? Summer South, Summer North. Summer North? Sila. So, yung mga Summer South, ayun yung mga binigay lang sa akin na ibon saka yung galing sa iyo. Mga testing lang muna. Pero yung mga pangdiinan, pang Norte sila. North next year na talaga. Hindi mo na talaga kasi talaga ako mag-North. South kung tutuusin. Dahil may mga testing line tayo. Kaya magkakaroon tayo ng South. Dito sa Stockbird, anong mga bloodline ng meron ka dyan? Ngayon? Ayun. Galing din kay Bok Anson. Lahat ng breeder ko galing kay Bok Anson. Taga saan ba si Bok Anson? Sa Quezon, Tayabas, Quezon. Paano kayo nakakilala nun? Nandito tayo sa Bulacan. Siya, nag-post siya sa mga group. Okay. So pinuntahan mo siya or pinaship mo yung ibon? Sinip niya. Pinaship niya? Galing Anong bloodline yun meron ka dito ngayon sa Stockbird? Puro Jan Arden. Talaga? Jose Torres. Ito, Jan Arden. Golden Eye ba? Naglalabas siya ng silver eye pero green eye siya. Okay. Ito Arden din. Ayun yung Taiwan. So, Taiwan. Ito, pairing tong dalawa na to. Okay. So, pwede mong kunin to, parang nagagandaan ako sa itsura niyan Ang dami talaga nagagandaan sa kanya. Hen na Jan Arden. Ingat ka lang kasi baka biglang lumusot. Uso yung mga pumipitik eh. So, hindi pa siya naka-breed. Kumbaga naka-stock lang muna. Ayan, tutukan natin yung mata. Ayan ang mata niya. Ayan, no? Parang may pagka-golden eye na nga siya. Pero pasok pa rin siya sa kategory ni green eye. Anong ibig sabihin ng green eye? Sa mga Jan Arden, meron tayong 5 variable color, 6, mga ganyan. So, may pumapagit na super gold. Ito, alanganing gold or green. Merong green and violet, silver. Sige nga, ilapit nga natin. Black. Ito, alanganing gold and green siya, pero pasok pa siya sa green eye. Ganda ng mata, no? Pagka Jan Arden talaga, magaganda ang eye sign, ano? Ito, nag-produce to ng 10th overall ng South sa nung Tacloban phase din. So, sa QPHA pa din? TQRPA naman. Okay. Kabilang club na. So, tapos, Kalbayog finisher. Ayun galing. So, pantawid dagat din talaga yung mga pero niya. ito mismo, flyers niya to. Nilalaro niya to. Ito, na QPHA pa. Nasing-sing. MDR. Naka 2K at ring siya. Pero ano tinapos na lipad ng ibon? Hindi na nailipad totally? Kinancel ang training nila yung derby nila. So, nag-second lap lang siya. Okay. Pwede ko bang mahawakan yan? Yung history kung Kita ba ako dun? Ayan.
maganda ng mata oh. Mga kalapatids oh. First time na, actually sa tagal ko na nag-iibon, siguro mga almost 3 years na ako nag-iibon. Nakakita ko ng mga gantong ibon na golden eye, na Arden. More on social media lang, tsaka picture video. So ngayon na ako nakakita na actual. So napakaganda pala talaga ng mata ng ano. Ayan oh. Tapos yung lolo niya, ayun yung pares nung etong nag-produce ng first overall, ayun yung pares, yung lolo niya. So nandito yung lolo niya sa akin. May yung pairing niya ngayon na iyaano mo, lolo tsaka ito. Hindi. Same breed siya? Bali, ang dumating kasi sa akin, hindi ko na binasag kung ano yung pairing na ginawa ni Bok Anson. Pero nung next, Sige. next breeding, ginawa ko, sinapol ko, kaya kakahiwalay ko lang sa kanila. Ito yung pairing niya, si Taiwan, tapos ito. May anak na sila sa'yo na na nandito? Meron. Golden eye din na kinalabasan? Hindi. O, hindi pa nakapagpalit ng mata? Ang kamukha niya. Asan dito? Ito. Ang tawag sa ito. Yung nasa perch na sa baba na checkered, yung ito? balahibo. Ayan. Oo, parehas niya nga ng mata halos. Parehas niya. Ganda, no? So yun mga lapatids, grabe oh, talagang nabigla ako sa ganda nung Jan Arden niya na yun. Medyo maganda rin talaga yung presyo pala, no? Naikwento sa akin ni Boss Angelo. Ayan, so di naman nakakapagtaka na ganun yung presyo, gawa ng nag-produce na ng mga overall champion, no? So good luck sa padating na karera sa susunod na mga season. Tapos yun nga mga lapatids, si Angelo merong gustong i-promote, no? So meron siyang sub-loading station dito ng BBCM. Sa Palmera, malapit. Ayan, ay bigay mo yung eksaktong address para at least alam nila yung mga taga dito sa kalapit na lugar natin. Okay, sa mga malalapit sa Star Mall, so dito lang tayo sa may Northridge Royal. So along Kaipian Road pa rin pero south tayo ng Santo Cristo. So pagdating nyo ng Northridge Royal subdivision, so pagdating nyo ng court, pagpasok nyo sa division, unang kanto kaliwa, nandun na ako. Ayun, dead end na. Ayan, ito na yung makikita nyo. Basta makita nyo yung dead end nun, pag napasok nyo yung Northridge Royal, abante lang kayo siguro mga more or less mga 50 meters lang, no? I mean, 50 meters. So may makikita kayong court, yung sumunod na kanto pa kaliwa, yun na yung loading station ni Sir Angelo. Ayan. So yun. Bali, sinidip lang natin yung mga breeder section niya, yung pliers niya na nakakagulat yung mga presyuhan. Pero yun yung ganito kalaki, 3,000 lang. Pero kung susumayin, siguro kung magpagawa ka ng ganito kalaking loop, baka abutin ka ng mga 15. Tapos dito naman sa napaka-solid na stock bird, tsaka breeder's loop niya na napakakapal na mga bakal. Sabi nga ni Sir, yung sa pinanggalingan is 25,000, nakakuha niya lang ng 2,500. Parang ang bumili ng ng 2 breeder's cage lang na maliliit Ayun, swerte. Pero di hamak na maganda naman yung mga nakalagay na mga pyesa na susubukan niya sa mga susunod na season niya. Yan, good luck sa breeding sir, tsaka sa sinong nagme-mentor para sa'yo sa ngayon? May mentor ka ba or tawag na ito? Wala. Nag-guide? Wala, sarili lang, self-study lang talaga, no? Anong dahilan? Ba't napunta ka sa mundo ng pag-iibon? Dati na ako nag-iibon ng way back 2015, pero mga street fight lang yun. Okay. Ngayon lang ako nainganyo na magkaroon ng race sa club. Oo, so, club. Subukan mo naman yung ibang trail, lalo na wala namang makaka-street fight dito. Oo, tama. Ayun, so ayaw na house to house. Medyo may yung trail nasa club no? Nasa derby talaga. So, yun, marahil dito ko natatapusin yung video na to. Baka gustong pala mag-shoutout, baka may babatiin ka, mga relatives or tropa. Sa mga loader natin dyan, dito sa Palmera, kay Ma'am Teresa Ong, ayan, ng Gaya-Gaya. So, doon yung main loading station natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, alright.